patayin yung kausa, patayin yung ideolohiya. Alam naman natin yung figure of speech na ginagawa ni Pangulong Duterte. Hindi naman actually murder ang ibig sabihin, no? Tayutay o figure of speech. Ganito inilarawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam kung saan nagsalita ito patungkol sa confidential funds na hiniling ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakatatandang Duterte, sinabihan umano niya si VP Sara na maging prangka na para sa paglaban sa insurhensya at pagbabalik sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC ang hiling na secret funds. At ang unang target umano, sina ACT Teachers Portal List Representative Franz Castro at mga komunista. Kasama si Castro sa Makabayan Bloc na bumusisi at tumutol sa panukalang confidential funds ng Office of the President at Department of Education na parehong pinamumunuan ng nakababatang Duterte. Ngunit para kay Senator De La Rosa, nakaalyado ng mga Duterte, ang punto lang ng dating Pangulo, patayin o putulin ang umano'y koneksyon ng grupo sa mga komunista. Whatever, kaya sabihin mo si Franz Castro yun. Kayo Franz Castro et al. Kayo ang target nito. Yung kuha ninyo, yung inyong kaliwa, yung inyong connection sa kaliwa. Kailangan may bisto na yan at para mahinto yung panluloko nyo sa taong bayan. Wala man akong nakita ang pinatay niya ng tao. Pinatay siguro sa operasyon yung mga lumalaban na mga kriminal, lumalaban na mga terorista. Para sa Makabayan Bloc, maituturing na grave threat ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito, kanilang titingnan ang pagsasampa ng kaso laban sa dating punong ehekutibo, ngayong wala na rin itong immunity mula sa mga kaso. Ayon kay Gabriela Portal List Representative Arlene Brosas, tahasang paglabag umano ito at mapanganib na pag-atake sa mga individual na nais lamang ng transparency at pananagutan sa paggastos ng gobyerno sa pera ng bayan. Hindi na rin anya ikinagulat ng kongresista ang anyay death threat laban sa mga mamabatas para ipagtanggol ang kanyang anak dahil tila pareho umano silang nahuhumaling sa confidential funds. Panawagan ng kanyang grupo sa mga otoridad, seryosohin ang banta ng dating Pangulo at tiyakin ang kaligtasan ng mga halal na representante. Hindi rin anya sila mapatatahimik ng mga pagbabanta at pananakot at patuloy na ilalaban ang transparency sa gobyerno at ang pagbuwag sa confidential funds. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.